Susunod po natin ay yung atin pong unit location. So ano ba yung unit location? So kumbaga, pagka nandito ka sa subdivision, saan bang location ng ina-avail mo na property? Main road ba yan? Malapit ba yan sa clubhouse? Malapit ba yan sa basketball court? Fence area ba yan? Medyo dulo na ba yan? O doon ba sa sentro, sa kanto ba siya, inner unit ba siya, end unit ba siya, o corner unit ba siya? So, kailangan din nating malaman yung unit location, no? Kasi iba-iba rin yung purpose natin, bakit tayo bibili ng bahay. Pwedeng ang purpose mo ay investment. So, basically, mas gusto mo doon sa kanto, o gusto mo doon sa sentro, na kung saan nadadaanan ng lahat, no? O maybe gusto mo doon sa gate, malapit sa gate, kasi nga, daanan lahat yan ng papasok sa subdivision. So, pwede pong ganon. Kaya kailangan po nating alamin, no, kung ano ba yung location kasi nakadepende dun sa ating purpose. Pwede rin naman yung iba, like for example, ayaw nila ng daanan ng mga sasakyan. Gusto nila tahimik, no, dun sa medyo dulo. So, iba-iba kasi tayo ng purpose, preferences na particular location. So, bakit natin kailangan malaman? Baka mamaya, yung binigyan ka lang ng particular block and lot ng agent na kausap mo, hindi mo pala alam na dun pala sa area na ayaw mo, no? Kaya titignan natin yung mapa. Kung wala pa po itong nakatayo na mga bahay, magbe-base po tayo sa mapa. Okay? Sa mapa naman, ini-explain po natin yan mula sa gate, ano yung ganito, ganitong, ito po yung mga, so ini-explain po yan ng agent. At tayo, hingi rin tayo ng copy, no? Soft copy halimbawa, para tayo rin, hindi natin i-determine based po sa mapa, kung ano ba talaga yung gusto natin. And yung availability ba doon ay saan mismo dito sa particular area ng mapa, no? So yun po yung kailangan po nating alamin, yung unit location. Yung pang-siyam po natin ay yung requirements. Importante din po ito. In fact, isa po sa pinakamahalaga sa compliance ay yung requirements. Ang requirements ay nakadepende po sa ating work status, no? Yung source po ng income natin. Tayo po ba ay locally employed, nagtatrabaho po dito sa Pilipinas? O OFW po ba tayo, nagtatrabaho sa abroad? Or maybe residence ka na dun sa abroad, nag-migrate ka na dun, pero Filipino citizen ka pa din, and then nagtatrabaho ka na dun sa abroad. So, pwede rin pong ganun ang ating category. O di kaya, kayo po ay self-employed. Meaning to say, meron po kayong, pwedeng nagpi-freelance kayo, pwedeng commission-based kayo, ibang requirements din po yun, no? O di kaya, may business talaga kayo, like, may grocery kayo, o kung trading kayo, o iba-ibang klase ng business, no? So, alin man dyan ay ang category ng ating work status, no? May iba-iba pong requirements dyan. Yung requirements para sa locally employed, dapat po makomply po natin. Yung requirements for OFW, dapat po makomply natin, no? Ito, may mga separate video naman po tayo pagdating dito para maging aware po kayo, no? Sa self-employed lalo, sabihin ko na lang, pag self-employed at with business, of course, syempre, yung permits, tapos yung income tax return sa BIR, yung fina-file natin, na nag-file ba tayo ng income, magkano ba yung income na final natin, kasi dapat mag-correspond siya doon sa required salary o required income doon sa particular unit na ina-avail po natin. So, yan yung basic dapat din natin na alamin sa mga agents, no, yung mga list of requirements, and then mako-comply ba natin. Kasi one thing na mag-reserve, pwede ka kasing ma-reserve, especially mga online reservations ngayon, ID lang. Pero paano pag nag-evaluate na tapos hindi ka pala mako-qualify, hindi mo pala mapo-provide, masasayang po yung ating binayaran, no? Kaya po importante, bago po tayo mag-avail, alamin natin requirements, and i-assess po natin sarili natin kung mapo-provide po natin yung mga requirements po na yon. Okay, sunod po tayo, yung type of financing. Pang-10 na po natin to. Basically, sa pag-avail po ng property, ay kung wala naman po tayong pang full cash, hindi naman natin kayang bayaran halimbawa ng buo, no? Let's say ang bahay ay 1.5 million, kung wala ka namang 1.5 million ngayon na pambayad ng bahay o pambili ng bahay, magre-resort po talaga tayo sa financing. At sa financing, nandyan po yung Pag-ibig, bank, or in-house financing. Kasi yung ibang notions din ng mga natin, nag-i-inquire na home buyer, no? Akala nila, basta magbabayad ka na lang sa developer. Hindi po ganon. Ang pagbili po ng property ay tanong lang po dyan palagi is, bibili mo ba ng cash yan, ng buo, ng one time?
or deferred cash, maybe 24 months mo lang siya babayaran, or kung hindi, dadaan ka talaga sa housing loan. Kasi wala kang pambayad ng buo, no? Wala tayong pambayad ng buo. Kaya, maglo-loan po tayo. So, ganun po yun, ha? Hindi po yung, pwede bang hindi na po ako mag-loan? Yes, pwede kang hindi mag-loan kung may pambayad ka ng buo. Pero kung wala kang pambayad ng buo, maglo-loan ka po talaga. At yun, pag nag-loan tayo, kailangan natin ng requirements, di ba? So, yun po, ang atin pong financing institution na nagpo-provide ay either bank or Pag-ibig, o di kaya po sa developer, which is yung in-house financing. So, magkakaiba po yan, no? Yung type of financing. Kung Pag-ibig, maximum na 30 years loan term, ang interest lang po dyan ay nasa 6% lang mahigit per year. So, 0.5% per month. So, maliit po yun kumpara sa mga lending o sa mga co-op, medyo malalaki, no? Sa bank, ganun din halos. Bagamat sa bank, mas maiksi lang yung loan term. Minsan, 20 years. May nagbibigay yata ng 25, no? Pero usually, 15 to 20 years. So, ano bang kaibahan nun? Kung 30 years kay Pag-ibig, 15 to 20 years lang kay bangko, mas malaki monthly mo sa bank. Kasi nga, 15 to 20 years mo na lang babayaran. Bagamat yung interest rate hindi naman masyado nagkakalayo, pero mas mahigpit lang halimbawa yung qualification sa bank. Merong bank na dapat ganito yung minimum required salary, may ganon. Si Pag-ibig, walang ganon. Depende lang dun sa i-avail mo na bahay. Kung ang ina-avail mong bahay ay pang 15K lang required salary, okay lang din, no? Si bank kasi hindi usually nagta-tie up sa developer na sa low-cost housing. Karamihan, napansin ko lang sa mga bangko, doon sila sa medium type of housing. Kasi may mga developer na purely Pag-ibig lang, tapos may mga developer na walang Pag-ibig naman, purely bank lang. May mga developer din na bank or Pag-ibig, no? And then, ang last recourse po natin, in-house financing. Ito po yung pinakamataas. May mga developer na 15% per year, 12% per year, 17% per year ang interest sa loan. So, meaning to say, ang mga developer talaga, hindi talaga kayo ini-encourage na mag-in-house financing. Kasi nga, hindi naman sila financing institution. Kaya nga nandyan yung Pag-ibig or bank. Kung mag-in-house financing kayo, syempre si developer, siya muna yung mag-finance. Meaning wala siyang marireceive na pera agad-agad, di ba? Unlike sa financing institution kasi, sila yung magbabayad agad sa developer. So kung halimbawa 1.5 million yung presyo ng property, ang down payment o equity ay 200,000, tas 1.3 yung ilo-loan, pag na-loan na, mababayaran na ng buo si developer ng 200 galing sa iyo and 1.3 galing kay Pag-ibig or bangko. So that will complete the 1.5 million. Pero kung in-house financing, uhulug-hulugan mo si developer, meaning utay-utay yung marireceive niya na pera doon sa nabentang property. So, sa part ng developer, ito yung working capital, no? Working capital, yung pinapagulong nila na kanilang capital. Kung in-house financing, konti lang yung na-receive nila na pera na upfront, di konti lang yung mapapagulong nila. Unlike kung Pag-ibig or bank, marireceive na nila ng buo yun, yung sa presyo ng bahay, the moment na na-approve or na loan take-out. At malaki yung magagawa nun, mapapagulong nila. Kaya, ang in-house financing ay mataas ang interest rate. Kumbaga parang, yun talaga yung last option lang. Pagka na-disqualify ka sa Pag-ibig or bangko, yung last resort ay in-house financing. So, ganun po medyo malaki po pagka po in-house. So, Pag-ibig, bank, or in-house financing.